Mga kasama, kung ikaw ay nasa edad 60 pataas at ramdam mo na parang hindi na gaya ng dati ang katawan mo, lalo na sa iyong pantog at prostate, mahalagang makinig ka na yon. Marahil iniisip mo na kapag prutas, siguradong masustansya at mabuti sa kalusugan. Pero ang hindi alam ng karamihan, may ilang prutas na bagamat puno ng bitamina at sustansya, ay pwedeng maging sanhi ng dagdag na abala, lalo na kung mayroon ka ng sintomas ng pinalaking prostate o BPH. Ano ang karaniwang reklamo ng maraming lalaki sa edad na ito? Madalas na pag-ihi sa gabi, hirap simula ng agos na ihi, pakiramdam na hindi lubos na nailalabas ang pantog, at ang paulit-ulit na paggising tuwing madaling araw. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang nakakaistorbo sa tulog, kundi pati sa kalidad ng buhay. At kung ang isang simpleng pagkain ng prutas sa maling oras o maling dami ang nagiging dahilan kung bakit lumalala ang sitwasyon, hindi ba dapat lang nang na maging mas maingat tayo? Hindi ibig sabihin na masama ang prutas. Sa katunayan, bahagi ito ng balansing pagkain at mahalaga para sa ating resistensya, kalamnan at puso. Pero gaya ng kasabihan, ang sobra ay nakakasama. At para sa mga lalaking may sensitibong prostate, ang ilang prutas ay pwedeng magdala ng asukal, acid o sobrang likido na mas nagpapalala ng iritasyon. Ang resulta, mas madalas na pagbangon sa gabi, mas hindi mapakali sa araw, at mas mabigat na pakiramdam sa katawan. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na prutas na dapat mong iwasan kung may problema ka sa prostate. Hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kaalaman na magagamit mo sa pang-araw-araw. At huwag kang mag-alala dahil hindi lang ito listahan ng bawal. Magbibigay din tayo ng mga alternatibo, mga prutas na maaari mo pa rin kainin nang hindi na abala ang iyong prostate. Kung mapapansin mo, madalas na sinasabi ng mga doktor na ang susi sa kalusugan ay hindi lang kung ano ang kinakain, kundi kailan at gaano karami. Ganoon din dito. Maaring akala mo walang epekto ang isang hiwa ng pakwan sa tanghali. Pero kapag kinain mo ito bago matulog, yun na ang magiging sanhi ng 3 o 4 na beses na paggising para lang umihi. Maliit na bagay pero malaki ang epekto. Kaya ngayon, hinihikayat kitang maging aktibo sa ating usapan. I-type mo sa komento, ilang beses ka bang napapabangon para umihi sa gabi? 1, 2, o mas madalas pa, hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga kasama ang nakakaranas nito at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng karanasan, mas nagiging malakas ang ating komunidad. Tandaan, ang gintong edad ay hindi panahon ng paghihirap kundi panahon ng karunungan. At kasama rito ang mas matalinong pagpili ng ating kinakain. Sa susunod na mga minuto, isa-isahin natin ang mga prutas na akala mo ay laging mabuti pero pwedeng magdulot ng dagdag na problema sa prostate kung hindi mo babantayan. At sa huli, may bonus na impormasyon din akong ibabahagi tungkol sa mga pagkain madalas hindi napapansin pero mas nakakasama pa kaysa sa mga prutas na ito. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil maaring isa sa mga prutas na ito ang madalas mong kainin gabi-gabi. At baka ito ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog na mahimbing. Unang prutas, citrus fruits, orange, dalandan, suha, lemon, lime. Mga kasama, madalas nating isipin na ang citrus fruits gaya ng orange at dalandan ay simbolo ng kalusugan. Puno ito ng vitamin C, may antioxidants, at parang instant energy sa bawat kagat. Pero kung ikaw ay may sintomas ng prostate tulad ng madalas na pag-ihi, hirap pigilan ng agos o laging nagigising sa gabi, kailangan mong maging mapanuri. Ang citrus fruits ay mataas sa acidity at ang acid na ito ay pwedeng makairita sa lining ng pantog. Kapag nangyari ito, lalo na kung sensitibo na ang prostate mo, maaari itong mag-trigger ng mas madalas na pag-ihi o pakiramdam na hindi kumpleto ang pag-empty ng pantog. Isipin mong nag-umpisa ka na araw sa isang basong orange juice. Masarap, malamig, parang nagbibigay lakas. Pero ilang oras ang lumipas, ramdam mo na parang paulit-ulit ang tawag ng kalikasan. Hindi lahat ay makakaranas nito.
Pero para sa mga may BPH o pinalaking prostate, ang simpleng asim mula sa citrus ay sapat na para uminit ang lining ng urinary tract at magdulot ng abala. Maraming pasyente ang nagkukwento, "Doc, umiinom lang ako ng calamansi juice sa umaga, pero bakit pakiramdam ko laging puno ang pantog?" Ang paliwanag dito ay simple. Kapag may irritation, nagiging mas active ang bladder signals. Ibig sabihin, kahit kaunting ihi lang ang laman, pakiramdam mo kailangan na agad pumunta sa banyo. Sa huli, ito'y nagdudulot ng pagod, puyat at stress. Hindi ko sinasabing masama ang citrus fruits. May benepisyo ito lalo na sa resistensya. Pero ang timing at dami ang critical. Kung gusto mo pa rin kumain, mas mabuting ganito sa umaga o tanghali. Iwasan ang citrus bago matulog dahil dito mas malaki ang posibili. May mga alternatibo ring mas panayad sa katawan. Halimbawa ang mansanas, peras o blueberries. Hindi sila kasing asim ng citrus, pero nagbibigay pa rin ng sustansya at antioxidants na hindi labis na naiirita ang pantog. Marami sa mga seniors na lumipat mula citrus papunta sa mansanas ang nagsasabing mas mahimbing ang tulog nila at mas kumaan ang pakiramdam. Kung mapapansin mo na lumalala ang iyong sintomas sa tuwing kumakain ng citrus, magandang subukan ang food diary. Isulat kung anong oras ka kumain at kung gaano kadalas ka napapabangon sa gabi. Mula dito, makikita mo kung may direktang koneksyon. Kung wala kang nararamdaman, hindi naman kailangan tuluyan alisin ang citrus. Pero kung ramdam mong naapektuhan ka, bawasan ang dami at palitan ng alternatibo. Sa huli, ang mahalaga ay pakikinig sa sariling katawan. Walang isang payo na akma sa lahat, pero kung ikaw ay senior na may prostate symptoms, mas ligtas na iwasan ang sobrang citrus lalo na sa gabi. Ang maliit na pag-iingat ay pwedeng magbigay ng malaking ginhawa at mas maayos na tulog. Ikalawang prutas, pakwan. Mga kasama, sino ba naman ang hindi naaliw sa pakwan? Lalo na kapag tag-init, isa itong simbolo ng kasiyahan, kasamahan at sariwang pakiramdam. Malamig, matamis at higit 70% tubig. Pero alam mo ba na para sa mga seniors na may problema sa prostate, ang pakwan ay pwedeng magdulot ng dagdag na abala? Ganito ang paliwanag. Kapag lumalaki ang prostate, naipit ang daanan ng ihi o urethra. Ibig sabihin, hindi lubos na naubos ang laman ng pantog. Ngayon, isipin mong uminom ka ng maraming tubig o kumain ng ilang hiwa ng pakwan sa gabi. Para kang nagdagdag ng isang pitzel ng tubig sa basong halos puno na. Ano ang resulta? Madalas na pag-ihi, lalo na sa oras ng pagtulog. May ilang pang aspeto ang pakwan na dapat tandaan. Hindi lang tubig ang dala nito, kundi natural na asukal din. Para sa mga lalaking may BPH, ang kombinasyon ng sobrang likido at fructose ay pwedeng magpalala ng iritasyon at pamamaga sa prostate. Hindi ibig sabihin na masama ang pakwan para sa lahat. Sa katunayan, may taglay itong lycopene at antioxidants na mabuti para sa kalusugan ng puso. Pero kung madalas ka nang napapabangon sa gabi, kailangan mong bantayan ang oras at dami ng pagkain nito. Isang halimbawa, si Mang Delphine, 70 taong gulang, laging may pakwan sa hapunan. Masarap na naman, pampatanggal ng uhaw at parang dessert na rin. Pero napansin niyang kada gabi, 3 o 4 na beses siyang bumabangon para umihi. Nang subukan niyang ilipat ang pagkain ng pakwan sa tanghali, biglang bumaba sa 1 o 2 na lang ang kanyang paggising. Maliit na adjustment, malaking ginhawa. Ito ang ipinapakita ng karanasan ng maraming seniors. Hindi lahat ng pagkain ay masama, pero kung mali ang oras, nagiging sanhi ito ng problema. Para sa pakwan, mas mainam na kainin ito sa umaga o tanghali. Sa ganitong paraan, may oras pa ang katawan na iproseso ang sobrang tubig bago ka matulog. Kung gusto mo talagang kumain sa gabi, limitahan sa isang maliit na hiwa at obserbahan ang reaksyon ng katawan mo. Mayroon ding alternatibo para sa hydration at tamis na hindi gaano nakakaapekto sa prostate. Halimbawa, ang peras o mansanas. May tubig din sila at natural na tamis,
pero hindi kasing dami ng pakwan. Dagdag pa rito, mas banayad ang epekto sa pantog, kaya mas kaunti ang posibilidad na mapabangon ka sa gabi. Kaya kung madalas mong napapansin na pagkatapos kumain ng pakwan ay parang hindi matapos-tapos ang pag-ihi, ito na ang clue. Hindi mo kailangan iwasan ang pakwan habang buhay. Ang kailangan mo lang ay tamang timing at tamang dami. Minsan ang simpleng paglilipat lang ng oras ay sapat na para bumalik ang ginhawa sa araw at tulog na mahimbing sa gabi. Sa huli, tandaan na ang katawan natin ay palaging nagbibigay ng senyales. Kung pakiramdam mo na hindi ka komportable tuwing gabi matapos kumain ng pakwan, makinig ka. Ang maliit na pag-ingat ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan. Ikatlong prutas. Mga kasama, sino ba naman ang hindi natutuwa sa ubas? Maliit, matamis, madaling kainin at paborito tuwing salusalo o merienda. Sa unang tingin, parang inosenteng prutas lang ito. Pero para sa mga seniors na may problema sa prostate, ang ubas ay pwedeng magdulot ng hindi inaasahang abala. Isipin mo ito, maliit ang bawat piraso, pero dahil sa sarap at lambot, hindi natin namamalayan na nakakaubos na tayo ng isang bungkos. Ang bawat kagat ay may dalang natural na asukal at kapag sobra-sobra na, maaring magpalala ng inflammation sa katawan. Ang tuloy-tuloy na pamamaga ay isa sa mga pangunahing nagpapalala ng sintomas ng BPH o pinalaking prostate. Kaya kahit maliit ang ubas, malaki ang pwedeng epekto. Bilang dagdag pa, may tinatawag na tannins ang ubas. Ang tannins ay compounds na maaring magdulot ng iritasyon sa lining ng pantog. Para sa isang lalaking sensitibo na ang prostate, dagdag stress ito sa urinary system. Ang resulta, mas madalas na pag-ihi, pakiramdam na hindi kumpleto, at kabing putol-putol ang tulog. Para mas malinaw, hayaan mong ikuwento ko ang karanasan ni Mang Rogelio, 68 taong gulang. Araw-araw sa gabi bago manood ng TV, ugali na niyang kumain ng ubas. Sabi niya, masarap dok at parang pampahaba ng buhay. Pero napansin niyang gabi-gabi ay 3 o 4 na beses siyang bumabangon para umihi. Nang subukan niyang bawasan ang ubas at palitan ng mansanas, biglang bumaba ang kanyang pagising sa 2 na lang at mas kumaan ang pakiramdam niya. Hindi ko sinasabing kailangan mong alisin ng tuluyan ang ubas sa iyong buhay. May antioxidants din ito na mabuti para sa puso. Pero tandaan, ang moderation ang susi. Kung ubas ang paborito mong merienda, mas mainam na limitahan sa ilang piraso lang at kainin ito sa umaga o tanghali, hindi bago matulog. Sa ganitong paraan, nababawasan ang posibilidad na lumala ang iyong sintomas sa gabi. May mas ligtas ding alternatibo kung gusto mo pa rin ng matamis. Halimbawa, blueberries o strawberries. May antioxidants din sila, pero mas mababang asukal at hindi gaanong nakakairita sa pantog. Maraming seniors ang nagsabing mas mahimbing ang tulog nila nang lumipat sila mula ubas patungong berries. Mahalaga rin na kilalanin ang sariling katawan. Kung napapansin mong pagkatapos kumain ng ubas ay mas madalas kang umihi o parang laging may urge kahit kakaunti lang, baka oras na para bawasan ito. Ang simpleng adjustment na ito ay maaring magbigay ng malaking pagbabago sa kalidad ng iyong tulog at ginhawa sa maghapon. At kung tingin mo ay mahalaga itong kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Sa bawat video, layunin nating bigyan ang ating mga kasama ng practical at totoong tips para mas gumaan ang kanilang kalusugan at pamumuhay. Kapag nakasubscribe ka, siguradong hindi mo mamimiss ang susunod pang mga impormasyon na makakatulong sa iyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Ika-4 na prutas, pinya. Mga kasama, kapag narinig natin ang salitang pinya, agad pumapasok sa isip ang tropical na bakasyon. Malamig, matamis at masarap kainin lalo na sa mga handaan. Maraming naniniwala na dahil puno ito ng vitamin C at bromelain, siguradong mabuti ito sa katawan. Totoo naman may taglay itong ilang benepisyo. Pero para sa mga seniors na may problema sa prostate, kailangan pa ring maging maingat.
Ang pinya ay may tatlong katangian pwedeng magdulot ng abala. Una, mataas ito sa natural na asukal o fructose. Kahit natural sugar ito, kapag sobra ang konsumo, pwede pa ring magdulot ng pamamaga sa katawan at kasama dito ang prostate. Ang tuloy-tuloy na inflammation ay isa sa mga nagpapalala ng sintomas gaya ng madalas na pag-ihi o pakiramdam na hindi kumpleto ang pag-empty ng pantog. Pangalawa, may taglay itong bromelain, isang enzyme na kilala bilang anti-inflammatory sa ibang bahagi ng katawan. Pero para sa mga lalaking sensitibo ng prostate, may pagkakataong ang bromelain ay pwedeng magpataas ng blood flow sa pelvic area. Sa teorya, parang maganda, pero sa realidad, posibleng dagdag iritasyon sa prostate ang idulot nito. Ang resulta, mas matinding discomfort at mas madalas na punta sa banyo. Pangatlo, huwag din kalimutan ang acidity ng pinya. Ang sobrang asim nito ay maaring makairita sa pantog, lalo na kung may existing inflammation ka na. Para sa mga lalaking may BPH, kahit kaunting dagdag na iritasyon ay sapat na para lumala ang sintomas. Minsan hindi mo agad makikita ang epekto, pero kapag napansin mong madalas kang nagigising sa gabi matapos kumain ng pinya, baka ito na ang clue na kailangan mong bawasan ang pagkain nito. Ngunit hindi ibig sabihin na kaaway mo na ang pinya habang buhay. Ang mahalaga ay moderation at tamang timing. Halimbawa, kung gusto mo talagang kumain, mas mainam na sa umaga o tanghali, hindi sa gabi bago matulog. Sa ganitong paraan, mas may oras ang katawan para iproseso ang asukal at acidity bago humiga. Isang maliit na hiwa paminsan-minsan ay pwede pa rin, basta't bantayan mo ang nararamdaman ng iyong katawan. Kung naghahanap ka ng alternatibo, pwede mong subukan ang mga prutas na mas banayad sa pantog gaya ng peras o blueberries. Hindi kasing asim ng pinya pero nagbibigay pa rin ng sustansya nang hindi nagpapalala ng iritasyon. Maraming pasyente ang nagsabi na nang lumipat sila mula pinya papunta sa ganitong prutas, mas naging mahimbing ang kanilang tulog. Sa huli, hindi ang prutas ang tunay na problema, kundi ang dami at timing ng pagkain nito. Kung marunong kang makinig sa katawan mo at alam mong umiwas sa sobra, pwede ka pa ring mag-enjoy ng pinya nang hindi naapektuhan ang iyong prostate symptoms. Ikalimang prutas, saging. Mga kasama, halos lahat ng bahay sa Pilipinas ay may saging. Madali itong hanapin, mura, at napakadaling kainin. Mula umaga hanggang hapon, ito ang go-to na merienda ng marami, lalo na ng mga seniors. Malambot, matamis, at puno ng potassium, kaya't madalas sabihin ng mga tao na ito'y para sa malakas na puso at masiglang kalamnan. Totoo naman iyon. Pero para sa mga lalaking may problema sa prostate, hindi ibig sabihin na ligtas kang kumain nito ng sobra-sobra. Bilang doktor, madalas kong makita na ang ilang seniors ay umaasa sa saging bilang pangunahing prutas araw-araw. Nakakatulong ito sa digestion dahil sa fiber at nagbibigay din ng mabilis na enerhiya. Ngunit ang hindi masyadong napapansin, ang sobrang dami ng potassium ay pwedeng makaapekto sa fluid balance ng katawan. Para sa mga may kahinaan na sa kidney function, ang regular na pagkain ng maraming saging ay maaring magdulot ng fluid retention. At kapag may sobrang likido sa katawan, mas nadadagdagan ang pressure sa paligid ng prostate at pantog. Ang resulta, mas madalas na urge at masabalang gabi. Bukod dito, may isa pang aspeto ang saging na dapat bantayan. May maliit itong halaga ng plant sterols, mga compound na pwedeng makaapekto sa hormone balance. Sa maliit na dami, walang problema. Pero kapag sobra, lalo na sa mga seniors na natural nang bumababa ang testosterone, maaari itong magdulot ng dagdag na pamamaga o iritasyon. Hindi ito pangkalahatang epekto sa lahat, pero para sa sensitibong katawan, pwedeng maging dagdag stress sa prostate. Isang halimbawa dito si Lolo Ernesto, 72 taong gulang. Araw-araw ay 2 saging ang kanyang kinakain sa umaga at minsan pa'y dagdag isa sa hapon. Napansin niya na mas madalas siyang nagigising sa gabi para umihi.
Naging curious siya at tinanong ang doktor kung may kinalaman ba ito sa kanyang diet. Nang sinubukan niyang bawasan sa 1 piraso na lang bawat araw at palitan ang isa ng peras, biglang gumaan ang pakiramdam niya. Hindi tuluyang nawala ang sintomas, pero mas naging maayos ang kanyang tulog. Kaya malinaw dito, hindi kailangan iwasan ang saging habang buhay. Ang kailangan lang ay moderation. Kung dati 3 piraso ang nakasanayan mo, subukan 1 o 2 lang at obserbahan ang epekto. Kung wala ka namang nararamdamang sintomas, walang masama. Pero kung napapansin mong lumalala ang iyong prostate symptoms, ito na ang senyales na dapat bawasan. Para sa alternatibo, subukan ang mansanas o papaya. May fiber din sila na mabuti sa digestion, pero hindi kasing taas ng potassium load ng saging. Mas panayad din ang epekto sa pantog, kaya mas komportableng kainin lalo na sa mga may prostate issues. Sa huli tandaan, hindi lahat ng natural ay laging ligtas kung sobra. Ang katawan natin ay marunong magbigay ng signal, at kung marunong tayong makinig, mas madali nating maiwasan ang dagdag na abala. Ang simpleng pagbabawas ng saging ay maaring magbigay ng malaking ginhawa, mas mahimbing na tulog. Ika-6 na prutas, mangga. Mga kasama, isa sa mga pinakapaboritong prutas ng mga Pilipino ay ang mangga. Matamis, makatas at kadalasan ay hindi mawawala sa mga hapag lalo na kapag summer. May green mango na maasim at ginagawang sausawan, at may hinog na manggang dilaw na parang dessert na rin sa tamis. Walang duda, masarap at may sustansya ang mangga. Pero para sa mga seniors na may prostate issues, may ilang bagay na dapat bantayan. Una, mataas ang glycemic load ng mangga. Ibig sabihin, kapag kumain ka ng maraming hinog na mangga, mabilis na tumataas ang blood sugar. Para sa mga may diabetes o pre-diabetes, malaking abala ito. At kung pagsasamahin natin ang mataas na asukal sa posibilidad ng inflammation, mas nagiging sensitibo ang prostate. Tandaan, ang tuloy-tuloy na pamamaga ay isa sa mga nagpapalala ng BPH symptoms, tulad ng madalas na pag-ihi at hirap sa pag-empty ng pantog. Pangalawa, ang sobrang tamis ng mangga, lalo na kung kinakain sa gabi, ay pwedeng mag-trigger ng mas maraming ihi. Sa umpisa, parang simpleng prutas lang na pampasarap ng hapunan. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagugulat ka na lang na ilang beses kang bumabangon. Ito ay dahil sa dagdag na fluid load at sugar rush na nagiging sanhi ng mas aktibong bladder signals. Hindi rin ligtas ang green mango para sa lahat. Dahil sa sobrang asim nito, maari rin itong makairita sa pantog. Lalo na kung sensitibo ka na sa acidity. Kaya kahit sa ang bersyon ng mangga, hinog man o hilaw, mahalagang bantayan ang oras at dami ng pagkain. Isang simpleng halimbawa, si Kuya Martin, 66 taong gulang, mahilig kumain ng manggang hinog tuwing hapon. Isang plato ng mangga ang merienda niya halos araw-araw. Napansin niyan tuwing gabi, mas madalas siyang magigising para umihi. Nang bawasan niya ang mangga at inilipat sa tanghali, unti-unting bumaba ang abala at mas naging maayos ang tulog niya. Hindi ko sinasabing kailangan mong tuluyang talikuran ng mangga. Bahagi ito ng ating kultura at napakasarap talagang kainin paminsan-minsan. Pero ang moderation ng susi. Subukan mong limitahan sa kalahating mangga kung gabi at ilipat ang mas malaking bahagi sa umaga o tanghali. Sa ganitong paraan, makukuha mo pa rin ang sustansya at kasiyahan mula sa prutas na ito nang hindi na abala ang iyong prostate. Kung gusto mo ng alternatibo na mas ligtas sa gabi, subukan ng papaya o mansanas. May natural na tamis din sila pero hindi kasing taas ang sugar spike. Mas panayad din sa pantog, kaya't mas komportableng kainin bago magpahinga. Sa huli, tandaan na hindi masama ang mangga, pero hindi rin ito laging mabuti kung sobra at kung mali ang oras. Ang simpleng pag-adjust ng dami at timing ay pwedeng magdulot ng malaking pagbabago sa iyong prostate health at kalidad ng pagtulog. Bonus, dried fruits, dates. Mga kasama,
Madalas nating isipin na ang dried fruits ay masustansya at praktikal na alternatibo sa sariwang prutas. Totoo naman, may taglay silang fiber at ilang nutrients. Pero tandaan, dahil tinandalang tubig, sobrang concentrated ng asukal sa bawat piraso. Ibig sabihin, isang dakot ng pasas ay katumbas na ng halos ilang pirasong ubas. Para sa isang senior na may problema sa prostate, ito ay pwedeng maging mas malalang trigger kaysa sa mismong fresh fruits. Ang mataas na sugar load mula sa dried fruits ay pwedeng magpalala ng inflammation sa katawan. At kung sensitibo na ang iyong prostate, maaring maramdaman mo agad ang epekto. Mas madalas na pag-ihi, hirap pigilan ang agos at gabing putol-putol ang tulog. Bukod pa rito, dahil maliit ang bawat piraso at matamis, napakadaling sumobra nang hindi mo namamalayan. Minsan, isang mangkok ng dried mango o pasas ang naubos habang nanonood ng TV at ang epekto, buong magdamag na abala. Isang magandang halimbawa ay si Aling Cora, 65 taong gulang. Mahilig siya sa pasas at dried mango bilang merienda. Sa isip niya, mas healthy ito kaysa sa candy o biskwit. Pero laking gulat niya nang mapansin na halos gabi-gabi ay 2 o 3 beses siyang bumabangon para umihi at madalas ay hindi pa kumpleto ang pakiramdam ng pantog. Nang sinabi ng kanyang doktor na baka dahil ito sa dried fruits, sinubukan niyang bawasan at palitan ng papaya sa hapon. Ilang linggo lang, naging mas mahimbing na ang kanyang tulog. Hindi ko sinasabing bawal ang dried fruits. May lugar pa rin ito sa diet kung talagang gusto mo. Pero ang mahalaga ay dami at timing. Kung gusto mong kumain, limitahan sa kaunting piraso sa umaga. Iwasan itong kainin sa gabi bago matulog. At kung may diabetes ka o mataas ang blood sugar, mas makabubuti na iwasan ito ng tuluyan, maliban na lang kung payo ng iyong doktor. Para sa alternatibo, piliin ang sariwang prutas na mas mababa ang sugar load gaya ng mansanas o peras. Hindi lang sila mas banayad sa pantog, mas nakakatulong pa silang panatilihing steady ang iyong enerhiya nang hindi biglang tumataas ang asukal sa dugo. Kaya tandaan mga kasama, kung gusto mong iwasan ang dagdag na abala sa prostate at pantog, bantayan ang dried fruits. Maliit sila sa laki, pero malaki ang pwedeng maging epekto. Mga kasama, napag-usapan natin ang 6 na prutas na pwedeng magdulot ng dagdag na abala sa mga may problema sa prostate. Citrus fruits, pakwan, ubas, pinya, saging at mangga. Dagdag pa rito, nakita rin natin kung bakit mas delikado ang dried fruits dahil sa sobrang concentrated na asukal. Hindi ibig sabihin na lahat ng ito ay masama at kailangan mo ng tuluyang alisin sa iyong buhay. Ang tunay na susi ay nasa moderation, tamang timing at marunong makinig sa senyales ng sariling katawan. Kung mapapansin mong bawat gabi ay madalas kang bumabangon matapos kumain ng mga prutas na ito, baka ito na ang clue na dapat bawasan, ilipat sa umaga o tanghali, o palitan ng mas panayad na alternatibo gaya ng mansanas, peras o berries. Tandaan, hindi ang prutas mismo ang problema, kundi kung gaano karami at anong oras mo ito kinakain. Huwag mong kalimutan na bawat katawan ay iba-iba. Ang nakaka-trigger sa iba ay maaring hindi makaka-apekto sa iyo. Kaya't mahalaga ang pagiging mapanuri at maingat. Kumamit ng simpleng food diary kung kinakailangan, itala kung anong oras ka kumain at kung ilang beses kang nagising sa gabi. Mula rito, makikita mo agad ang pattern. Paalala, ang lahat ng ating napag-usapan ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang. Hindi ito kapalit ng personal na payo ng doktor. Kung may iniinom kang gamot, may diabetes o malubhang karamdaman, kumonsulta muna bago baguhin ang iyong diet. Ang kalusugan ay mas ligtas kapag may gabay ng profesional. Ngayon, mga kasama, kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang mga impormasyon dito, hinihikayat kitang huwag itong sarilinin. Mag-subscribe sa ating channel para hindi ka mahuli sa mga susunod na payo, ibahagi ito sa kapatid, tatay, o kaibigang alam mong may parehong naranasan, at magkomento sa ibaba. Alin sa mga prutas na ito ang madalas mong kainin,
at napansin mong may epekto sa iyong prostate. Sa ganitong paraan, mas lalakas ang ating komunidad at mas marami ang matutulungan. Mga kasama, tandaan ninyo, ikaw ang may control, hindi ang prostate mo. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga, maaari kang mabuhay ng mas magaan ang pakiramdam at mas mahimbing ang tulog gabi-gabi.